Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Mukha yatang masusubukan na ang puwersa ng mga kakamping at mga dilawan at mga loyalista sa May 17 na kung saan may gagawin na Sara Resign Movement. Ito po ay hindi tayo hihingi ng tulong sa kahit kaninong opisyal, lalong-lalo na kay Mr. President Bongbong Marcos. Alam naman ho natin na pinapanawagan na marami nang nanawagan dito kay Vice President Sara na magbaba sa pwesto bilang isang DepEd Secretary, pero ang ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos ay patuloy pa rin niyang pinagtatakpan o pinagtatanggol ito si Vice President Sara Duterte. Kaya eto na lang po ang pwedeng gawin, ang mag-rally po na Sara Movement ho mga ka-aksyon sa darating na May 17. Alam ko na marami ang nag-comment sa ating mga live na kung sasama daw ako. Ang problema, baka mamaya nasa West Philippine Sea pa kami, kasi baka makasama po ako sa May 15 sa gagawin na ating ito coalition, na kung saan programa po ito ni Senadora Risa Hontiveros na patungo sa West Philippine Sea para mamigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan ho mga ka-aksyon, mga kakamping. Pero baka mamaya makaabot pa kami, baka 16 pa lang o 17 nasa Maynila na ho, o hindi diretso na ho ako sa rally, no? Kaya ito po mga ka-aksyon, kasado na daw ayon sa isang mga group ng admin ng mga loyalista ang nasabing Sara Resign Movement sa May 17 ho mga ka-aksyon. Nakakuha na daw ito ng iba-ibang permit. Mga kakamping, panahon na para siguro na tayo naman ang magpakitang suporta para pag-resignin si Vice President Sara bilang isang DepEd Secretary. Para po ito sa atin lahat. Huwag ho muna tayo mag-base ng kulay-kulay, di ba? Kasi hindi na po ito maganda ang nangyayari. Okay lang sana kung nagpapakitang gila si Vice President Sara na kaya niya na ginagampanan niya ang pagiging DepEd Secretary. Pero siya na rin po mismo ang nag-aamin sa kanyang sarili. Wala siyang background bilang isang education, kaya hindi niya kaya i-handle ang bilang isang DepEd Secretary. Ito po, panoorin po natin ang isa sa mga admin ng loyalista ho mga ka-aksyon. May 17. So kung kayo mga kaibigan ay Marcos supporter, Marcos loyalist, Pinklawan, Dilawan, Disconian, o walang political affiliation, pero naniniwala at naninindigan na dapat na po mag-resign si Sara Duterte sa DepEd dahil napaka-incompetent niya. No? So kung kayo po ay naniniwala doon mga kaibigan, well, guys, sama po kayo sa ating rally. So yan na naman guys, no? So kasali na po yung ating rally sa May 17. At ang rally po nito mga kaibigan ay isang movement, no? Resign Sara Movement. Yan. So, dali ano po yung aking Resign Sara Movement po ito, May 17. So, markahan niyo po ang inyong calendar, mga kaibigan, sa May 17. So, later, mga kaibigan, ay amin pong i-announce, no, kung anong oras po. Actually, po mga kaibigan, matagal na ito na pag-uusapan kasi alam niyo naman na masyado nang binabalaturan ng mga DD sheets ng ating Pangulo Bongbong Marcos. So, ang sabi nga po namin, ng mga pro-admin bloggers na ganito po kaya galang ba natin, ganito din palagi ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Na parang
wala na silang ginagawa kundi magpakalat ng mga malinformation, ng mga fake news, at talaga namang personalan na ang ginagawa nila sa ating Pangulo. So, mga kaibigan, maraming mga may gusto talaga na matuloy itong rally na to. Pero, walang kumikilos. Kasi nga, everybody is busy. Ako naman mga kaibigan, nandito ako sa somewhere in Cavite, no? Dito ako. So, obviously, yung mga, kung anong mga permit, nandiyan yan sa Metro Manila, di ba? So, kung cut the story short, mga kaibigan, lahat gusto, lahat game, pero walang kumikilos. So, yun mga kaibigan, pasalamat po tayo kay Mami Peng. Yan, Mami Peng. Dahil si Mami Peng po ay talagang nag-initiate na po talaga siya na siya po ang naglakad ng permit. At yun mga kaibigan, naglakad po siya ng permit, pumila siya doon sa City Hall, no? At talagang una siya po, sumulat siya, handwritten, kasi hindi po pwede yung type, hindi po pwede, kailangan handwritten. So, ayan na nga po, at pumunta siya sa City Hall at sa awa ng Panginoon Diyos na approve naman po yung ating permit na para makapag-rally. So, ngayon natin naman po ngayon, ang problem po natin, kasi ayan na, may permit na tayo. So, ang pagkakaalam po, meron na rin venue. Tapos ayun na, May 17 po ang araw, ang petsa no, May 17. Yung oras, ang alam ko po, bandang umaga po no? Bandang umaga. Later on na lang i-announce, i-confirm ko pa kay Mami Pem, no? So, ayun na nga po mga kaibigan, ang problema naman po natin ngayon, kasi hindi po tayo hihingi ng tulong kay PBBM. Hindi po tayo hihingi ng tulong sa PCO, sa House of Representatives, hindi po tayo hihingi ng tulong sa kahit anong ahensya ng gobyerno. Kasi gusto po namin na ito ay organic, no? Organic po, yung talagang ang magpupush po talaga dito ay yung mga mamamayan na gusto na po ipag-resign itong si Sara Duterte. So, kaya nga po nananawagan po kami, no? Ikaw man ay Dilawan, Iglawan, Iskonyan. So, yung mga po given nila na gusto talaga no? So, dito po, regardless of your political colors, basta naniniwala ka, kahit na DDS ka halimbawa DDS ka, no? Pero naniniwala ka na dapat mo talagang umalis o nag-resign si Sara Duterte sa DepEd kasi hindi na po siya, hindi po niya nagagawa ang mga trabaho niya. Very incompetent po si Sara. At eto nga, regardless of your political colors, eto, sama po kayo dito, lahat po, everybody tanggap po dito kahit anong political colors na meron ka. At eto po mga kaibigan, dahil po wala tayong suporta kay PBBM, hindi po tayo hihingi ng ganito, no, para suportahan. So, gagawin po natin, bawat pupunta doon, kanya-kanya po tayo, kanya-kanyang tubig na dala, kanya-kanyang baon, kanya-kanyang dalang pera. At pero ang sabi ko nga, kung kayo ay PBBM supporters, pero mayaman kayo, no, mayaman, at meron kayong kakayanan. So, maaari po kayong halimbawa, yung kasama nyo, gustong pumunta, pero walang pera, walang pamasahe. So, pwede nila silang o sige, sabay na lang kayo sa akin, may sasakyan ako. Yan. O sige, ako nang bahala, yung baon natin, no? Ako nang bahala. Kung basta punta tayo. Kasi, talaga Okay. So, yan po ay isa sa mga admin yata ng mga malalaking grupo ng loyalista. Siya daw ay particular sa lugar ng Cavite. Okay. Dito sa mga rally na ito, ano na po natin, sa atin na mga dilawan o mga kakamping, ay talagang mindset na po sa atin na kapag may mga rally na gina-organize ang mga ating mga leaders, no, kung saan lugar, expected na po yan na ang pera o ang igagastos o mga expenses ng sarili mo para ka makapunta is sa sarili mo talagang bulsa. Tayo kasi ng mga kakamping, hindi tayo umaasa sa mga budget na yan kasi kusa nga po. Yan po ang sinasabing legit na rally. Kapag pera mo ang igagastos sa mga expenses sa tuwing napupunta ka sa mga rally. Okay? Kaya yan, expected na po yan mga kakamping, mga ka-aksyon. So dito naman dito kay ma'am, so sinasabi niya sa kanyang mga kasamahan na sariling pera ang igagastos nila. Okay? Para maging aware naman po. Kasi baka naman kasi ang iba sa kanila is uwasa na
may budget. O, ayan ha, maliwanag ang announce ng inyong leader. Halimbawa, kung kilala nyo po ito, sarili nyong pera ang dalhin nyo. Panahon na siguro para maging maggasta kayo ng inyong pera. At kung sino yung may mga sasakyan, at kung may mga gustong sumama, di sumama. Di ba? Tama po yung sinabi niya na kahit DDS ka man, kung naniniwala ka na hindi na talaga karapat-dapat ito si Vice bilang isang DepEd Secretary, pwede kang sumama sa nasabing rally, no? Para ipakita ang iyong pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa iyong pamilya, di ba? Kasi sa mga DDS, hindi talaga maiwasan yan na ipagtanggol pa rin nila na very credible pa rin bilang isang DepEd Secretary ito si Vice President. Pero para sa atin, alam ho natin kung siya ay karapat-dapat pa ba o hindi na. For short, hindi na po talaga siya karapat-dapat bilang isang DepEd Secretary. Kaya itong gagawin na Sara resign movement sa May 17, siguro di ko lang masigurado kung magsanib puwersa ang mga kakampeng at mga loyalista at gaya ng sabi niya yung mga isko yan po ha, kasi marami naman po talaga ang nananawagan. Kaso nga lang patuloy pa rin ang pagtatanggol ni Mr. President Bongbong Marcos dito kay Vice President Sara Duterte, no? Ito naman ay karapatan natin para malaman ni Vice President Sara ang kanyang kakulangan bilang isang DepEd Secretary. So yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakamping. Muli, inuulit ko, baka matuloy ako sa pagsama sa West Philippine Sea at hindi ako makatin dito. Kaya sa mga sumusuporta, sa sasama, ingat po kayo at good luck po sa inyo. Pero pag nandito na kami sa Maynila, halimbawa at umabot ako, bago po ako umuwi ng bahay, dadaan na lang po ako sa rally, no? Para makapag-coverage. Okay? So yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakamping. Ingat-ingat ho tayo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.